Buenos días, buenas tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, mga kumpanyeras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Bueno, sa episode na to ay pag-uusapan po natin ang isang particular provision under the 1987 Constitution na kung saan ito ay nagbibigay ng kautusan sa ating Senado to try and decide all cases of impeachment. Pag-uusapan natin 'to kaugnay sa isang pahayag ng ating Senado na nag-create loy ng different interpretation coming from different legal minds, 'no. Dahil nasabi ng pinuno ng ating Senado na hindi naman sila obligadong to immediately act on the impeachment complaint referred by the House of Representatives dahil wala naman nakalagay na word na immediately sa ating batas upang sila ay kumilos agad-agad sa isang impeachment complaint. At dahil dito, maraming mga nasa legal profession ang nagpahayag na medyo may pagkakamali ang pinuno ng ating Senado sapagkat maliwanag, no, sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 na kung saan sinasabi that the Senate shall forthwith proceed with the impeachment trial kapag natanggap na nila yung impeachment complaint. At sinabi nga din ni Dean Mel Santamaria ng Ateneo at kasalukuyang Dean ng School of Law sa Far Eastern University. At sinabi rin ni dating senadora na si Laila De Lima na isa ding propesora sa San Beda Law School na kung saan pag sinabing forthwith, ang ibig sabihin niyan ay to act immediately. Sinabi din naman ng Black Law Dictionary na pag ginamit mo yung salitang forthwith, ang ibig sabihin niyan ay immediately at o kaya ay without delay o kaya ay you need to act within a reasonable period of time. Kaya nga lamang, siyempre sa kaso na to, hindi naman natin minabadali ang Senado na nung tinanggap nila ang impeachment complaint na agad-agad nilang kikilusan ito or gagawan ng aksyon. Pero yung aksyon na yon ay ibig sabihin the Senate must act on the impeachment complaint within reasonable period of time. Ang tanong ngayon, what constitutes reasonable time? Yung 3 or 4 na buwan ba is reasonable time on the part of the Senate to act on the impeachment complaint? Abay, masyadong mahaba yun. I don't think that is reasonable time for the Senate to act on the impeachment complaint by June 2 of 2025. So, mukhang kontrapelo siya doon sa sinasabing salitang forthwith doon sa saligang batas. Alam nyo kasi sa ilalim ng ating 1987 Constitution, dalawang method ang pagsasampa ng impeachment complaint doon sa House of Representatives, no? Na kung saan yung House of Representatives ang binibigyan ng kapangyarihan ng ating batas na magkaroon na siyang mag-initiate ng impeachment complaint. Ang unang method yung by verified complaint, no, na kung saan magsasampa ng complaint ang isa sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ang isang private citizen na magsasampa ng impeachment complaint with the endorsement of a member of the House of Representatives. Kapag iyan ay nangyari, ito ay nire-refer sa Committee on Justice for review and to determine whether nag-comply yan do sa form and substance. At kapag yan ay nag-comply at nagkaroon na ng deliberasyon, ay maaaring yan ay ma-refer na sa Senate of the Philippines. Yung pangalawang method ay yung by resolution of the House of Representatives. The resolution must be signed by at least 1/3 of the members of the House of Representatives. Dito sa Dito sa method na to, hindi na dumadaan sa Committee on Justice ang impeachment complaint. Pag nakakuha ng at least 1/3 votes ang Kongreso, ito ay dinidiretso na agad-agad sa ating mataas na kapulungan doon sa Senado. So ang ibig sabihin nito,
Doon sa pangalawang method, may sense of urgency, lalong-lalo na kung supermajority. And in this case, dito sa impeachment complaint against Sara Duterte, supermajority yung nakuha, more than 50% ng miyembro ng House of Representatives ang pumirma. So, ibig sabihin, kapag ganito kadami ang pumirma, no, nasa 245 yata approximately yung nagsipirma, it only means that the Senate should give priority on this impeachment complaint. There is a sense of urgency na dapat ito ay aksyonan agad ng ating mataas na kapulungan ng ating Senado. Hindi pwedeng ito ay dinggin pa sa June 2 of 2025. Biruin mo, 3 buwan at kalahati ang iintayin ng ating mga mamamayan bago umpisahan ng impeachment trial. And this is actually contrary to what the 1987 Constitution dictates, because the Constitution provides that once the Senate receives the impeachment complaint, it should act immediately on the matter. The Senate shall forthwith proceed with the impeachment trial. So, nagkaroon ng issue dito dun sa salitang forthwith. Ang sabi kasi ng ating isang senador, wala naman daw nakasaad sa ating saligang batas na merong salitang immediately. At pero kung babasahin po ninyo ang saligang batas, nakalagay po doon na the Senate shall forthwith proceed with the impeachment trial. At kapag tiningnan nyo po sa ating diksyonaryo, sa Black Law Dictionary, kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, ito ay nangangahulugan na the Senate shall act immediately, or the Senate shall act without delay, or the Senate shall act within a reasonable period of time. Pagdating naman dito sa pangatlo, ang tanong mo lang naman na susunod, what constitutes reasonable period of time? Yung 3.5 months ba or 4 months? Reasonable. Mukhang hindi. Bakit? 3 buwan, 4 na buwan ang iintayin mo bago mo umpisahan yung impeachment trial. Alam niyo po yung salitang forthwith, in the context of the impeachment process, demands that the Senate act with urgency and without unnecessary delay. Kinakailangan ang Senado ay bigyan ng priority ang isang impeachment complaint na ni-refer sa kanila through the method of a resolution and with the signature of at least 1/3 of the members of the House of the Representatives. May sense of urgency dyan na dapat ang Senado ay kikilos agad. So hindi naman natin sinasabing pagtanggap ng impeachment complaint ay agad-agad ay kikilos ang Senado. Sinasabi natin na the Senate shall act within a reasonable period of time and convert its body as an impeachment court. Hindi nag-a-adjourn ng ang Senado pagdating sa usapin na impeachment trial, kasi iba yung legislative function, katulad ng mga narinig na nating mga iba't ibang opinion coming from different lawyers. So, yung Senado ay sabi ko nga nakaraang vlog ay maraming functions, at isa na nga dito yung legislative, yung pagiging isang judge, isang impeachment court, at canvasser ng mga boto ng during the presidential elections. So dito sa kaso ng Senado ngayon na kung saan nag-refer na nga ng impeachment complaint ang House of Representatives, dito ay sila ay gagawa ng isang aksyon as an impeachment court, as a senator judge or senator judges sila dyan. At sila ay obligadong umaksyon kagad dahil may sense of urgency and they need to prioritize this impeachment complaint.
pursuant to the principle of accountability. Dapat susundin niya kasi dikit-dikit na yung principles na yan. Yung principle of accountability, dapat bigyan mo yun ng importansya. Dahil dito nasasangkot ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa na harap sa mga akusasyon ng paggamit ng daang-daang milyong piso na hindi na ipaliwanag during the Quadcom Committee investigation. So, may sense of urgency dito dahil pondo ng bayan napakalaki, hindi na ipaliwanag. So, tapos nagbanta pa sa buhay ng ating presidente. Maliwanag to dahil naka-record to, no, at na-save na yata doon sa mga different social media platforms. Hindi lang pagbabanta sa Pangulo, kundi pagbabanta din sa buhay ng ilan sa mahal na sa buhay ng ating Pangulo, ang kanyang asawa, ang kanyang pinsan na Speaker of the House, at bukod dito ay ipahuhukay ang mga labi ng dating Pangulo at ang abo ay itatapon sa West Philippine Sea. Ito ay mga bagay na dapat binibigyan ng importansya at inaaksyon na agad ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng ating Senado. That is why our Constitution provides that once the Senate receive this impeachment complaint, the Senate shall forthwith proceed with the impeachment trial. Ibig sabihin, immediately you need to act, or immediately or without any unnecessary delay, aksyonan mo yan within a reasonable period of time, not 3.5 months or 4 months from the time that you receive the impeachment complaint. So, kasi yung iba nag-aalala daw na kapag ngayon inumpisahan ng pagdinig sa impeachment against the Vice President, nag-aalala sila na ang majority ng Senado ay baka hindi bumoto, no, for the impeachment of the Vice President. Alam nyo, sinasabi kasi nila na hindi pwede makialam ang presidente. Pero ako naniniwala ako na sa libro, hindi dapat makialam ang presidente. But in the real world, in practice, palagay ko ay hindi pwedeng hindi makialam eh. Kasi involved ang presidente dito doon sa impeachment complaint. Isa sa mga artikulo doon sa impeachment ay yung pagbabanta sa buhay niya at ilan sa kanyang mga minamahal sa buhay. At yung paghuhukay ng labi ng dating presidente, tatay niya yun. So kaya ngayon si Congressman Sandro Marcos medyo parang parang galit di ba? Na yung lolo ko huhukayin ang mga labi at itatapon sa West Philippine Sea. If you will try to make an interpretation of the statement of the congressman from Ilocos, ay galit yung bata, no? At so since kasama yon sa articles of impeachment, kinakailangan at lalong-lalo na yung paggasta ng mga daan-daang milyong pisong pondo ng bayan ay may sense of urgency dyan, no? At kasama dyan yung national security threat di ba? So, kailangan bigyan ng priority ng ating Senado ang impeachment complaint. Kasi yung 4 na buwan na pag-iintay, maraming mangyayari dyan. Do not discount the possibility na yung dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte ay natutulog lang yan. Daw kayo, magaling na political tactician yan. Mahusay mag-isip yan ng mga paraan pagdating sa politika, no? Mahusay na political strategist yan. Hindi mo alam kung ano mangyayari during the 3.5 months ng paghihintay ng pag-uumpisa ng impeachment trial. Magaling yang Rodrigo Roa Duterte pagdating sa politika at hindi mo alam kung ano iniisip ng dating president. So baka mamaya maisahan kayo ni dating President Digong Duterte. Magaling yan, no? At hindi mo pwedeng baliwalain or menosin ang kakayahan niya kahit matanda na yan, no? At baka mamaya bulagain kayo niyan, no? Tatawa-tawa lang yan ngayon. So, if there is an opportunity on the part of the Senate to immediately act on the impeachment complaint, the
the best thing for you to do is to act now. Ngayon kung medyo nag-aalangan kayo kung ah, kung hindi nyo makukuha yung majority vote in order to convict the Vice President, ako hindi naniniwala eh. Kasi isang kumpas lang dyan ng magic wand ng presidente. Baliktaran lahat yan. Madaming beses na nangyari yan, no? Kay Joseph Estrada lang nung araw eh. Majority dyan, hawak niya. Pero ano nangyari sa Congress? Wala rin. Diba? Yung kay Corona pala, yung kay Chief Justice Corona, o ano ginawa doon ni President Aquino, di pinagtatawagan lang naman yung mga alanganin na boboto kay Chief Justice para ma-convict eh. So, nakuha nila yung majority. But in this case, ako naniniwala ako pag pumasok yung politika dito at pumasok yung kapangyarihan ng presidente, majority yan, makukuha nila, and then the Vice President will be convicted of those charges no under the articles of impeachment. So, kasi ano ba kaibahan kung ngayon mo umpisan yung trial or next doon sa 20th Congress na? E paano kung hindi naman nanalo yung mga aliado ni Presidente, hindi nakuha yung majority? E di ganun din. Nagsayang ka lang ng panahon. Imbis na naumpisahan na nitong Pebrero or Marso, naumpisahan na dapat. At dapat dyan, ang nangyayari naman dyan pag impeachment, gapangan yan eh. No? Hindi naman nasusunod talaga yung sinasabi ng libro na separation of powers. Pagdating dyan, political exercise yan, political process yan. So, yan na mangyayari dyan. So, in short, yung salitang forthwith ay nagsasabi na ang Senado ay kinakailangang umaksyon agad sa isang impeachment complaint na nai-refer na ng ating mababang kapulungan. Kung hindi naman agad-agad, they should act on the impeachment complaint within reasonable period of time. No? So, yung 3.5 months or 4 months, I don't think that is within reasonable period of time. So, siguro yung 1 month or 2 weeks or 3 weeks, that would be enough for them to prepare, no? At baka magpapatahi pa ng, ng judicial rope. Okay, so sana po ay meron kayong natutunang muli dito sa aking YouTube channel, at huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lamang po. Ako pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.